Angel number 999 guys, i-check nyo yung ibig sabihin niyang angel number 999 na yan, kasi baka may additional mensahe sa inyo ang inyong mga gabay. Pero guys, nakikita natin dito na talagang ito yung mga nagpapasakit ng ulo nyo. Itong yan guys, itong mga addiction, yung mga obsession ng person mo. Pwedeng din to guys, no, parang hindi lang sa mga masasamang bisyo, kasi meron ding addiction sa trabaho, mga workaholic, ganyan. And for some of you, parang yung iba kasi sa inyo, or addiction sa pera, parang sa negosyo, ganyan, parang obsessed din yung person mo sa pagpapayaman. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung love life reading natin para ngayong January 2024 para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapixie, okay? If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, pwede nyo panoorin yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung reading nyo mga kapixie, or yung energy nyo guys, alright? So, eto guys, eto yung energy regarding dun sa sitwasyon na inyong pinagdadaanan. For some of you, maaring soulmate kayo nung person mo, yung partner mo right now. Pag sinabing soulmate guys, mas malalim, no, yung connection, soul connection, hindi lang siya parang physical or romantic na mababaw na connection, pero meron kayong soul connection, no, kaya nga soulmates, di ba? Pero hindi porket soulmates kayo wala na kayong problema or hindi na kayo naghihiwalay, ganyan. Mas malalim lang yung inyong connection. Pero kung mapapansin nyo, itong dalawang messages na to, these are negative energies mga kapixie, kasi for some of you, maaaring nagkakaroon ng mga problema sa inyong relationship because of mga negative na circumstances like yung addiction. So, pag sinabing addiction guys, maraming klase, no? Obsession ito sa, let's say for example, addict sa pera, addict sa trabaho, addict sa OT, addict sa sugal, addict sa alcohol, pag-iinom, addict sa laro, no? Pag sinabing addict, addicted, no? Kumbaga parang obsession, no? And for some of you, you may be experiencing this mga kapixie, and yun yung pwedeng maging dahilan or nagiging dahilan para hindi kayo magkasundo ng person mo. So malakas yung, kumbaga, nawe-weigh down yung relationship, nahihila pababa yung relationship, kahit na sabihin nyo na soulmates kayo or mahal nyo yung isa't isa, but because of the addiction of one person sa relationship nyo, pwedeng ikaw yung may addiction or yung person mo, pero most of the time sila to, no? Kaya nga kayo nanonood ng tarot reading, kasi kayo yung may problema. Ito yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakahiwalay kayo. For some of you na maaaring nagkakaroon ng silent treatment, yung iba sa inyo pwedeng hiwalay na, separated, ganyan, or nandun na kayo dun sa verge na pwede kayo maghiwalay because of these negative circumstances na nangyayari sa relationship. And for some of you, although nakikita natin na parang gusto mong matigil na, gusto mong maputol na, no, yung kanyang pagiging addict sa kung ano man yung kina-addictan niya, sometimes mahirap kasi dahil addicted na. Parang kape lang guys, mahilig ba kayo sa kape? Kape is life, di ba? Kapag nasanay ka na, ang hirap putulin. Sa mga nagyoyosi, di ba? Yan yung mga madalas yung common na mahirap putulin, yung kape, yung pagsi-cellphone, addict sa cellphone, addict sa yosi, di ba? Ibig sabihin, para maintindihan nyo lang, no? Kapag addict na kayo sa ganun, ang hirap putulin, no? You have to create a new habit, a new pattern
para maputol yung addiction nyo, obsession nyo doon sa isang bagay. So for some of you, kahit na pinipilit nyo na matapos or maputol yung addiction nila sa ganun, and for some of them, kahit na sila yung addict, parang I'm also sensing na they're also trying their best para matigil na nila yon, pero nahihirapan din sila, mga kapigsi. And for some of you, maaaring yung nagiging problema sa mga relationship nyo. Alright? So, comment down below, mga kapigsi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga energies na to, guys. So, dito naman, tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no? Ngayong January 2024, ang promo natin para sa course is magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo until January 31, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, guys. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, dito, guys, meron tayong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Ito yung energy ng love, mga kapiksi. Tapos, ito yung energy ng Capricorn, no? Kayo ay represent ng Queen of Pentacles. And then, for some of you, maaring Earth sign din yung iyong partner o specific person. Yes, guys, nakikita natin na for some of you, definitely talagang medyo soulmate kayo nitong person mo, or soulmate talaga kayo nitong person mo. Malalim yung connection nyo sa isa't isa. And for some of you, guys, no, parang feeling ko mini-mirror nyo din yung isa't isa, no? Pag sinabing mini-mirror, kung ano yung nararamdaman mo sa person mo, guys, ganun din yung nararamdaman niya sa'yo. How you perceive your person, ganun din yung perception niya sa iyo, mga kapiksi. So kung maganda yung pakiramdam at tingin mo dun sa person mo, maganda din yung tingin at pakiramdam sa iyo ng person mo. Angel number 999, guys, i-check nyo yung ibig sabihin niyang angel number 999 na yan, kasi baka may additional mensahe sa inyo ang inyong mga gabay. Pero, guys, nakikita natin dito na talagang ito yung mga nagpapasakit ng ulo nyo. Itong yan, guys, itong mga addiction, yung mga obsession ng person mo. Pwedeng din to, guys, no? Parang hindi lang sa mga masasamang bisyo, kasi meron ding addiction sa trabaho, mga workaholic, ganyan. And for some of you, parang yung iba kasi sa inyo, or addiction sa pera, parang sa negosyo, ganyan, parang obsessed din yung person mo sa pagpapayaman. Hindi lang dun sa mga negative, no? Yung mga positive din naman yung pagpapayaman, ganyan, pag ninegosyo. Pero sometimes nakaka-apekto yun sa relationship, kasi nawawalan ng oras at panahon sa'yo yung person mo, kasi pinaprioritize nitong person mo yung pag-establish ng kanyang kabuhayan, mga kapiksi. So, i-comment nyo na lang sa baba, guys, no, if ever man na nakaka-resonate kayo. I-comment nyo na lang sa baba kung anong klaseng addiction
meron yung person nyo, mga kapiksi. Pero kung ito naman ay negative na addiction like drugs or alcohol or sugal, bisyo, ganyan, yung person mo is willing siya na magbago, no? Kumbaga, pero kailangan nito ng tulong. Kailangan nito ng tulong mo, kailangan nito ng push mo, kailangan nito ng gabay mo, ganyan. Yung parang suporta ba, para matulungan siya sa kanyang pagbabago, mga kapiksi. So, parang ikaw ang sinasandalan niya, ikaw yung parang malaking factor ka, kapiksi, para magbago ng tuloy itong person mo and hindi na maapektuhan yung relationship nyo. And yung ganyang klase ng problema, guys, nakikita natin na kapag nalampasan nyo yan, parang mas lalo pang magiging matibay, no, yung inyong pagsasama. So, kung mahal nyo yung person nyo, guys, walang sukuan. Pero guys, syempre depende pa rin sa inyo. Kasi yung iba nga sa inyo, ayan o, parang nakikita natin na parang gusto nang tumalikod, no? Or naghahanap na kayo ng ibang option, ganyan. Kumbaga parang, parang yung iba, although feeling ko hindi nyo pa naman ginagawa, pero parang iniisip nyo kung ano kaya ang magiging sitwasyon ko kung iba yung partner ko, or kung ako lang mag-isa, kung hindi namin to pinoproblema, ganyan. So, may mga ganun kayong thoughts and assumptions, mga kapiksi. Pero, kahit na meron kayong, kahit na ganyan yung person nyo, guys, no, nararamdaman natin yung kasiyahan nyo pa rin. Kasi, kumbaga masaya pa rin naman kayo sa person nyo kahit na may mga sakit ng ulo siya na binibigay sa inyo, mga kapiksi. And parang nakikita nyo rin naman yung effort ng person nyo na magbago, no? Kahit hindi siya biglaan kasi kailangan nating i-admit, guys, no, na mahirap labanan yung addiction sa kahit anong klase. Pero nakikita natin, yung iba sa inyo, parang nakikita nyo na talagang nakikita nyo na nag-e-effort yung person nyo paunti-unti, no, para talagang tuluyang magbago. So, bigyan nyo ito ng panahon at pagkakataon, mga kapiksi, no, and sabi ko nga, tulungan nyo, alalayan nyo para maging madali din para sa kanya if ever man na meron talaga siyang addiction. For some of you, maaring karmic din yung relationship nyo nitong person na to, and saka parang medyo immature, hindi naman sa immature, pero parang sa inyong dalawa, mas mature ka, mas mature ka mag-isip kaysa sa kanya. Alright? So, yeah. Comment down below, mga kapiksi, no, if naka-resonate kayo. This reading will not resonate with all, pero in case na maka-resonate kayo, guys, comment down below. Okay? And tingnan natin itong mga additional na love message or love advice para sa inyo, mga kapiksi. So, we have playfulness, guys, no? To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So, gaangan nyo lang, mga kapiksi. Kumbaga, wag natin masyadong gawing madrama yung ating relationship. Di ba dapat sa relationship, kilig-kilig lang, ganyan? So, dapat masaya lang, mga kapiksi, makapag-flirt kayo mismo dun sa inyong partner o specific person. Lambing-lambingin nyo. Kung hindi nyo makuha sa santong dramahan, no, lambingin nyo, pakiusapan nyo, sweet-sweetan nyo, ganyan, para tuluyang magbago yung inyong person and mawala yung mga problema sa inyong relationship. Alright? So, yan ang iyong love reading, guys, para ngayong January. Comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.